Kumusta mga mag-aaral? Welcome sa Araling Panlipunan 9, 4th Quarter, Week 3 and 4. Ako si Lera May Situtuan at ako ang inyong guro sa araling ito. Ang tatalakayin natin ngayon ay sektor ng agrikultura. Panimula. Sa nakaraang aralin, tinalakay natin ang kahulugan at palatandaan ng kaunlaran. Ipinaunawa sa atin ang kahulugan at mahalagang impormasyong dapat makita upang masukat ang kaunlaran ng isang bansa. Ipinakilala rin ang iba't ibang elements sa buhay at kapaligiran bilang indikasyon ng kalidad sa pamumuhay ng mga tao. Kaugnay nito, ating kilalanin at aalamin ang kalagayan ng mga sektor ng ekonomiya na batayan sa pagsukat ng mga product at serbisyo na naggagawa ng bansa. Gayon din ang kontribusyon ng mga ito sa pagtatamo ng kaunlaran. Sisimulan natin ang pagtalakay sa sektor ng agrikultura. Ating susuriin kung ano ang kalagahan ng sektor na ito sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Iisa-isahin din natin ang mga suliraning kinakaharap nito at ang mga patakarang pang-ekonomiyang itinataguyod ang pamahalaan upang mapalakas ang sektor. Sama-sama nating unawain ang papel ng agrikultura at ang kaugnayan nito sa pagkakaroon ng matiwasay na pamumuhay ng bawat mamamayan. Ang sektor ng agrikultura. Humigit-kumulang na 7,100 isla ang bumubuo sa Pilipinas. Dahil sa lawak at dami ng mga lupain, napabilang ang Pilipinas sa mga bansang agrikultural dahil malaking bahagi nito ang ginagamit sa mga gawaing pang-agrikultura. Sa katunayan, malaking bilang ng mga mamamayan ang nasa sektor na ito ng ekonomiya. Malaking bahagi ng ekonomiya ay nakadepende sa sektor ng agrikultura. Sinasabing ito ang nagtataguyod sa malaking bahagdan ng ekonomiya dahil ang lahat ng sektor ay umaasa sa agrikultura upang matugunan ang pangangailangan sa pagkain at mga hilawang sangkap na kailangan sa produksyon. Nahahati ang sektor ng agrikultura sa paghahalaman or farming, paghahayupan or livestock, pangingisda or fishery, at paggugubat or forestry. Una, paghahalaman. Maraming mga pangunahing pananim ang bansa tulad ng palay, mais, niyog, tubo, saging, pinya, kape, mangga, tabako at abaka. Ang mga pananim na ito ay karaniwang kinukonsumo sa loob at labas ng bansa. Ayon sa National Statistical Coordination Board or NSCB, tinatayang umabot ang kabuuang kita ng sekundaryang sektor na ito sa halagang 797.731 bilyon noong 2012. Ito ay nagmula sa mga produktong palay, mais at iba pang pangunahing pananim ng Pilipinas. Kasama din dito ang produksyon ng gulay, halamang gubat at halamang mayaman sa hibla or fiber. Gayon din ang mani, kamoteng kahoy, kamote, bawang, sibuyas, kamatis, repolyo, talong at kalamansi. Pangalawa, paghahayupan. Ang paghahayupan naman ay binubuo ng pag-aalaga ng kalabaw, baka, kambing, baboy, manok, pato at iba pa. Ang paghahayupan ay nakakatulong sa pagsupply ng ating mga pangangailangan sa karne at iba pang pagkain. Ang paghahayupan ay gawaing pangkabuhayang kinabibilangan ng ating mga tagapag-alaga ng hayop. Mayroon ding mga pribadong korporasyon na nasa ganitong hanap buhay. Pangatlo ay ang pangingisda. Itinuturing ang Pilipinas bilang isa sa mga pinakamalaking tagatustos ng isda sa buong mundo. Isa sa pinakamalaking daungan ng mga huling isda ay matatagpuan sa ating bansa.
Samantala, ang pangingisda ay nauuri sa tatlo, ang commercial, municipal, at aquaculture. Ang komersyal na pangingisda ay tumutukoy sa uri ng pangingisdang gumagamit ng mga bangka na may kapasidad na higit sa 3 tonelada para sa mga gawaing pangkalakalan o pagnenegosyo. Sakop ng operasyon ay 15 kilometro sa labas ng nasasakupan ng pamahalaang bayan. Ang munisipal na pangingisda ay nagaganap sa loob ng 15 kilometro sakop ng munisipyo at gumagamit ng bangka na may kapasidad na 3 tonelada o mas mababa pa na hindi nangangailangan na gumamit ng mga fishing vessel. Ang pangisdang aquaculture naman ay tumutukoy sa pag-aalaga at paglinang ng mga isda at iba pang uri nito mula sa iba't ibang uri ng tubig pangisdaan or fresh or tabang or brackish or maalat-alat at marine na maalat. BOI 2011. Sa mga ito, ang aquaculture ang pinakamalaki ang naitala sa kabuuang produksyon ng pangisdaan na umabot sa 92,289.9 bilyon noong 2012. Kasunod nito ang pangisdaang munisipal na may 79,527.4 bilyon at komersyal na may 65,892.4 bilyon. Bahagi din ng gawaing pangingisda ay ang paghuhuli ng hipon, sugpo at pag-aalaga ng mga damong dagat na ginagamit sa paggawa ng gulaman. Pang-apat ay ang paggugubat. Ang paggugubat ay isang pangunahing pang-ekonomikang gawain sa sektor ng agrikultura. Patuloy na nililinang ang ating mga kagubatan, bagamat tayo ay nahaharap sa suliranin ng pagkaubos ng mga yaman nito. Mahalaga itong pinagkukunan ng plywood, table, torso, at veneer. Bukod sa mga nabanggit na produkto, pinagkakakitaan din ang ratan, nipa, anahaw, kawayan, ulod kukyutan, at dagta ng almasiga. Kahalagahan ng agrikultura. Ang pag-unlad ng isang bansa ay nakabatay sa laki at taas ng kita ng mga sektor ng ekonomiya. Mahalagahang mapagtuunan ng pansin ng pamahalaan ng lahat ng sektor, partikular ang agrikultura sapagkat dito nagmumula ang mga pagkain na tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan. Dahil dito, ang agrikultura ay nararapat na bigyang pansin upang mapalakas at maging katuwang ng pamahalaan sa pagkakamit ng kaunlaran ayon sa sumusunod na kahalagahan. Una, ang agrikultura ay pangunahing pinagmumula ng pagkain. Ang lupain ng Pilipinas ay akma na natamnan ng mga produktong tulad ng palay, mais, tubo, patatas at iba pa. Mayroon ding inaning mga prutas tulad ng mangga, pinya, kopra at saging. Mainam din ang temperatura dito bilang lokasyon sa pag-aalaga ng mga hayop na ginagamit sa mga pang-araw-araw na pangangailangan ng mga tao. Mayroon ding sapat na mapagkukunan ng mga pagkain mula sa katubigan. Ang agrikultura ay isang napakahalagang sektor sa bansa dahil ito ang pinagmumula ng mga pagkain ng mamamayan. Pangalawa, pinagkukunan ng material para makabuo ng bagong produkto. Nagmula sa sektor na ito ang mga hilaw na sangkap mula sa kagubatan, kabukiran at karagatan na maaaring gamitin sa produksyon. Halimbawa, ang puno na pinagmumula ng goma ay ginagamit para sa paggawa ng gulong, bulak at halamang mayaman sa ibla para sa tela at sinulid, kahoy para sa muebles at dahon at ugat para sa pagkain, kemikal o gamot. Pangatlo, pinagkukunan ng kitang panlabas.
Isang mahalagang pinagkukunan ng dolyar ng Pilipinas ay mula sa mga produktong agrikultural na naibibenta sa pandaigdigang pamilihan. Kabilang sa mga iniluluwas ng bansa na pinagmumula ng kitang dolyar ang kopra, hipon, prutas, abaka at iba pang mga hilaw na sangkap na ginagamit sa pagbuo ng iba't ibang produkto. Pang-apat, pangunahing nagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino. Ayon sa National Statistics Office or NSO, para sa taong 2012, 32% ng mga Pilipinong may trabaho ay nabibilang sa sektor ng agrikultura. Karaniwan silang nagtatrabaho bilang magsasaka, mangingisda, minero o tagapag-alaga sa paghahayupan. Suliranin sa sektor ng agrikultura. Malaki ang kontribusyon ng agrikultura sa ating pambansang ekonomiya. Para sa taong 2012, ang 11% ng kabuuang kita ng ekonomiya ay nagbumula sa sektor na ito, sa NSCD. Gayunpaman, kapuna-puna mula rito ang mabagal na pag-unlad kung ikukumpara sa sektor ng panglilingkod. Ilan sa dahilanan ay ang sumusunod. A. Pagsasaka. Una, pagliit ng lupang sakahan. Ang patuloy na paglaki ng populasyon, paglawak ng panirahan, komersyo at industriya ay nagdudulot ng pagliit ng mga takdang lupain para sa pagsasaka. Dahil dito, kinakailangang mapalakas ang pagiging produktibo ng mga natitirang lupain sa agrikultura upang makaagapay sa patuloy na panglobo ng populasyon ng bansa. Pangalawa, paggamit ng teknolohiya. Ang kakayahang mapataas ang produksyon ng lupa ay higit na makakamit sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya. Ang makabagong kaalaman sa paggamit ng mga pataba, pamuksa ng peste, at makabagong teknolohiya sa pagtatanim ay magiging kapaki-pakinabang lalo sa hamon ng lumalaking populasyon. Pangatlo, kakulangan ng mga pasilidad at infrastruktura sa kabukiran. Isa rin sa mga dapat nabigyan ng atensyon ay ang kakulangan sa mga infrastrukturang magagamit ng ating mga magsasaka. Isa ito sa mga nakita ni Nadine noong 2005 at Habito at Bautista noong 2005, batay sa isinulat ni Habito at Briones noong 2005 na kinakailangang matugunan. Ang Batas Republika 8435, Agriculture and Fisheries Modernization Act of 1997 ay naghahangad ng modernisasyon sa maraming aspekto ng sektor upang masiguro ang pagpapaunlad dito. Pang-apat, kakulangan ng suporta mula sa iba pang sektor. Ang pagtutulungan sa loob at labas ng sektor ay magtutulak upang higit na maging matatag ang agrikultura. Ayon sa Batas Republika 8435, ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay binigyang diin bilang suporta sa implementasyon ng modernisasyon sa agrikultura. Ang pagsulong sa batas na ito ay isang pagkilala sa napakaraming pangangailangang maaaring hindi kayanin ng departamento ng mag-isa. Panglima, pagbibigay prioridad sa sektor ng industriya. Isa sa mga nagpahina sa kalagayan ng agrikultura ayon kay Habito at Briones noong 2005 ay ang naging prioridad ng pamahalaan sa pagbibigay ng proteksyon sa mga favored imports sa pandaigdigang pamilihan. Ito ay nabanggit din sa website na oxfordbusinessgroup.com. Ang kawalan at pagbibigay ng bigat sa industriya ang nagpapahina sa agrikultura. Mas binibigyan ng pamahalaan ng maraming proteksyon at pangangalaga ang industriya. Dahil dito, nawawalan ng mga manggagawa at mamumuhunan sa sektor ng agrikultura. Pang-anim, pagdagsa ng mga dayuhang kalakal. Isang malaking kompetisyon ang kasalukuyang hinaharap ng bansa dulot sa pagdagsa ng mga dayuhang kalakal.
Maraming magsasaka ang nahihirapang makipaglaban sa presyo ng mga murang produkto mula sa ibang bansa. Bunga ito ng pagpasok ng pamahalaan sa World Trade Organization or WTO, kung saan madaling makapasok ang mga produktong mula sa mga miyembro nito. Dahil dito, maraming magsasaka ang naapektuhan. Huminto at sa kalaunan ay pinagbili na lamang ang kanilang mga lupa upang maging bahagi ng mga subdivision. Pang-7, climate change. Ang patuloy na epekto ng climate change ay lubhang nakakaapekto sa bansa tulad ng pagdating ng bagyong Yolanda na may pambihirang lakas noong 2013. Milyon-milyong piso ang halaga ng mga nasirang kabuhayan at personal na mga gamit. Maaring mabawasan ang epekto ng pagbabagong ito sa klima ng mundo kung magkakaisa ang mga bansang iwasan ang mga dahilang nagpapalala at nagpapabago sa klima ng mundo. B. Pangisdaan. Una, mapanirang operasyon ng malaking komersyal na pangingisda. Mula sa aklat ni Nabalitaw et al. Noong 2012, ang malalaki at komersyal na barko na ginagamit sa paghuli ng mga isda ay nakakaapekto at nakakasira sa mga korales. Bunga ito ng pamamaraang row fishing na kung saan ang mga mangingisda ay gumagamit ng malalaking lambat na may pabigat. Ito ay hinihila upang mahuli ang lahat ng isdang madaanan, maliit man o malaki. Dahil dito, ang mga korales na nagsisilbing itlogan at bahay ng mga isda ay nasisira. Pangalawa, epekto ng polusyon sa pangisdaan. Binanggit din sa aklat ni Nabalitaw et al. Noong 2012, ang patuloy na pagkasira ng Laguna de Bay at Manila Bay dahil sa mga polusyon na nagmula sa mga tahanan, agrikultura at industriya. Ang mga dumi ng tao, mga kemikal na mula sa mga pabrika ay pumapatay sa mga anyong tubig ng bansa. Dahil sa polusyon, ang mga yamang tubig ay naaapektuhan at maaaring makaapekto rin sa mga mamayan sa pagdating ng panahon. Pangatlo, lumalaking populasyon sa bansa. Ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga mamayang Pilipino ay nagdudulot ng mataas na pressure sa yamang tubig ng bansa at sa lahat ng yamang likas sa kabuuan. Kung hindi magkakaroon ng patuloy na pag-unlad, halimbawa sa teknolohiya, nahihirapang makaagapay ang bansa sa lumalaking pangangailangan ng mamamayan dulot ng pagdami ng tao. Kung magkagayon, maaaring maganap ang sa pantahan ni Thomas Malthus na ang pagtukoy sa paglaki ng populasyon ay maaaring magdulot ng kahirapan na sa kalaunan ay kakulangan sa pagkain. Dahil habang lumalaki ang bilang ng populasyon, unti-unti rin ang pagbababa sa bilang ng mga yamang dagat at lahat ng likas na yaman dahil sa dami ng kumukonsumo. Pang-apat, kahirapan sa hanay ng mga mangingisda. Ang mga magsasaka at mangingisda ay isa sa may pinakamababang sahod na natatanggap. Dahil dito, sila ay nabibilang sa mga pangkat na hikahos sa buhay. Ayon kay Jose Ramon Albert noong 2013, hindi katakataka na sa lahat ng sektor ng mga mangingisda at magsasaka ang may pinakamataas na poverty incidence noong 2009. C. Paggugubat. Mabilis na pagkaubos ng mga likas na yaman, lalo na ng kagubatan. Malawakan na paggamit ng ating mga likas na yaman, mabilis na nauubos ito dahil sa mga pangangailangan sa mga hilaw na sangkap sa produksyon tulad ng mga troso at mineral. A. Dahil dito, nababawasan ang supply ng mga hilaw na sangkap na ginagamit ng mga industriya. B. Sa pagkawala ng mga kagubatan, nawawalan ng tirahan ang mga hayop kaya hindi sila nakakapagparami. C. Nagiging sanhi rin ito ng pagbaha sa sumisira sa libu-libong hektaryang pananim taon-taon.
B. Naaapektuhan din ang pagkaubos ng mga watershed ang supply ng tubig na ginagamit sa irigasyon ng mga sakahan. At E. Ang pagkaubos ng kagubatan ay nagdudulot din ng pagguho ng lupa. Dahil sa kawalan ng mga puno, natatangay ng agos ng tubig ang lupa sa ibabaw, kasama ang sustansya nito. Hindi nagiging produktibo ang mga pananim at itinatanim dito. Dito nagtatapos ang aralin natin ito. Para sa inyong gawain at evaluasyon, bumisita lamang sa aming GuideIF link, guidef.sims.school/lcms. Aking uulitin, guidef.sims.school/lcms. Maraming salamat!